May direct bus from Manila to Sagada but I opted na mag-via Baguio kasi gusto ko sakyan yung morning trip ng GL Trans from Baguio to Sagada. I was thinking mas ma-appreciate ko yung view if I travel during the day. So, samahan niyo ako sa isa na namang bus venture from Manila to Baguio via Victory Liner and Baguio to Sagada via GL Trans. This is the third leg of my journey pala. I came all the way from Davao and I took a bachelor bus to Tacloban and a DLTV bus to Manila. Here I am exploring the Philippines by buses and ferries. Let's go! Around 6 p.m. dumating na ako sa terminal ng Victory Liner sa Cubao. And ito pala yung schedule nila. Post nyo na lang guys if you want to know the schedule from Cubao to Baguio or other destinations from Cubao. Ayun, mayroon naman sanang 6:15 na first class papuntang Baguio but I opted na dito na sumakay sa 2x2 class kasi hindi naman ako nagmamadali. So 7 p.m. yung kinuha ko na ticket and 6:30 pa lang ito nakaboard na ako. So merong USB port itong bus na to. Walang CR but yeah, may USB port kasi ilang oras na naman yung Baguio. And gumagana tapos malinis talaga yung Victory Liner na buses guys. So wala ako sa harap kasi nga reserve yon for senior citizens and PWDs. So I opted na dito na lang sa may likuran konti. And yung pamasahe pala dito sa bus na to is 666 pesos. At 800 plus yata yung sa first class na bus. So ayun, umalis na yung bus ng 7:10 p.m. So again, 7 p.m. yung scheduled time of departure nito. Insignificant naman yung 10 minutes. So I still consider it on time. Basta below 15 minutes yung delay, I still consider it on time. Very insignificant. Tapos hindi rin ako nagmamadali kasi 5:30 a.m. pa yung yung bus na papuntang Sagada. Kaya okay lang na may delays.
After 3 hours, dumating na kami dito sa Season Bus Stop in Pangasinan. And just like that, after a little over 5 hours, nandito na kami sa Baguio City. Sobrang bilis na talaga ng biyahe, guys. And that's because of T-Flex. Dati, nung wala pang T-Flex, inaabot ng around 8 hours yung biyaheng Manila to Baguio. But right now, nasa 5 hours na lang. Imagine kung sasakay ka nung non-stop, mas mabilis pa yung biyahe mo. Dahil sobrang aga pa, tumambay muna ako sa Jollibee na nasa harap lang ng Victory Liner Terminal dito sa Baguio. By around 3:30 AM, umalis na ako dun sa Jollibee at saka nag-abang na ako ng taxi papunta dito naman sa terminal ng GL Trans. Yung location ng GL Trans Terminal is malapit sa Baguio City Public Market. Meron ding 24 hours na eatery dito sa tabi ng GL Trans Terminal, so pwede rin kayong tumambay dito. And meron ding 7-Eleven in case gusto nyo bumili ng pagkain or tubig, ganon. Meron dito sa tabi lang mismo ng GL Trans Terminal. So ito yung schedule, guys, pause nyo na lang. From Baguio to Sagada. Tapos, meron din dito papuntang Pinukpok at saka Tabuk na GL Trans or Lizardo Trans. Tapos, yung pamasahe dito is 410 pesos. So, ito yung loob ng bus. Basically, basic lang talaga yung bus na to. 2x2 yung seat configuration. Walang CR, walang USB port. Kasi, talagang basic lang yung bus ng GL Trans. Pero in fairness, comfortable naman siya. At 5:35 AM, ito, umalis na kami ng Baguio City papuntang Sagada, Mountain Province.
At 5:43 AM, andito na agad kami sa La Trinidad, Benguet. So ito yung unang town after Baguio City na madadaanan papuntang Sagada. So if gusto nyong mag strawberry picking, dito yon sa La Trinidad. At 7:20 AM or roughly around 2 hours, andito na kami sa Atok, Benguet. So kung pupunta kayo ng Northern Blossom Flower Farm, dito yon sa Atok. So pwede na kayong bumaba dito. Dito rin yung sa papuntang Heights Place, doon sa may Sakura. Tapos yung sa Halsema highest point, actually yung dating highest point kasi may bagong highest point na ngayon. So kung gusto niyo puntahan yung mga yon, dito na kayo bumaba sa Atok, Benguet. Nag-CR break saglit pala dito sa may Atok, Benguet, yung bus na sinakyan ko. Tapos yan may binibenta rin dito mga strawberries, mga fruits, and mga pagkain, tubig, ganun. Parang ano siya, convenience store. So pwede rin kayong bumili doon in case kailangan nyo ng something.
So maraming vegetable terraces dito sa Bugyas. And I found out based on my research na parang isa ito sa mga vegetable talaga na producing town dito sa Northern Luzon. And aside sa mga vegetable terraces, marami din pala ditong waterfalls and other natural attractions. So basically naging ako curious ako dito, so maybe next time I'm gonna stop here and explore it a little bit kasi siya, malaki talaga siya na town, yung marami kang areas na madadaanan na bugyas pag galing ng Baguio papuntang Sagada.
Boto mani.
At 11:35 or exactly 6 hours, nakarating na kami ng Sagada Town proper. Finally, nakabalik din ng Sagada. Actually, yung last na punta ko dito, I think, was pre-pandemic. So, mga 2018 or 2017. So, almost 10 years na talaga yung last na punta ko dito. And in fairness, wala masyadong nagbago. Chill pa rin yung vibes, except lang sa mas marami na yung tao, mas marami na yung mga kabahayan, at saka mga establishments. Pero, ganun pa rin yung vibe. Chill pa rin kahit paano. After bumaba ng bus, dumiretso na ako dito sa Tourist Information Center para mag-register at magbayad ng 100 pesos na environmental fee. So malapit lang to guys, walking distance lang siya dun sa bus stop. Ayan, ito yung area ng Tourist Information Center, tapos yung bus stop nandun lang, tapos yung mga accommodation usually nandito sa other side. May ATM din pala dito in case na kailangan nyo mag-withdraw ng pera. So dito ako nagstay sa George Guest House, and nilakad ko lang siya from the Tourist Information Center, I think mga 7 to 10 minutes yung lakad ko. Tapos, ayun, ito yung view sa labas. Medyo maingay lang nung time na nandun ako kasi nga may construction dyan, nakita nyo. May kinoconstruct na building dyan sa tabi ng George Guest House. So, maingay siya tuwing umaga lang naman at saka hapon. May nag-work kasi. But tolerable naman. Hindi siya ganun kaingay. Tolerable yung ingay ng pagkukonstruct. Tapos yan, may CR. Tapos, meron ding parang, common area sa labas na pwede ring tumambay dyan. Yan yun naman yung view dun sa may road na side. And okay siya guys, if you're looking for a cheap accommodation in Sagada, I recommend this, especially if kailangan nyo ng reliable na internet service. So yun lang for now guys, until next vlog, amping!